Si Risa Ontiveros ang napili nating maging pinuno ng ating samahan dahil siya ay kumakatawan ng mga katangian na nais natin sa isang pinuno ng ating bansa. Ayos, Tonyo! Pero parang napansin ko, iba ata ang gamit mong lamesa ngayon, ha? Parang umaasenso tayo, ha, Tonyo? Yung dati mong gamit, parang mas maganda yun. Yung ginaya pa nga kita nung nag-viral yung vlog ko, yung nakaganto ka. Yan, tapos labas pa yung dibdib, eh. Di ba? Eh ngayon parang, ano ba yan? Parang lamesa na senador yan, eh. O kaya yung naalala ko may ganyan yung sa opisina ng kagawad namin, yan. Hindi, pero itong okay ang ginagawa mo, yung para ka nagiging promotor nitong si Risa, yan. Pero ang hindi lang ako sang-ayon talaga, yung sinasabi mong magiging isang magaling na leader itong si Risa. Particularly sa pagkapangulo. Kasi hindi naman basta-basta yung trabaho na yan, no? At hindi ko talaga nakikitaan yung si Risa na yan ng katangian ng isang magandang leader o isang mabuting leader, no, na talagang ma-handle ang bansa natin. Dahil kailangan nga natin, paulit-ulit ko sinasabi, yung may kamay na bakal parang si Tatay Digong. Para hindi na tayo bumalik pa atras parang ginagawa ng administrasyong bulok na ito. Yung si Risa na yan, lagi ko nababalitaan talaga kahit sa mga news na yun nga, nalilink din siya sa mga nagrarally, yung mga makabayan na yan, no? Parang tumutulong daw siya sa pag-organisa ng mga rally na yan. So parang dun ata siya magaling sa mga ganyan. Pag pangulo ka, kailangan yung hindi ka makakaliwa, eh. 'Di ba kasi, syempre, handle mo niyan yung katinuan ng bansa, 'di ba? Hindi mo na kailangan punahin ng mga kalaban, ganyan, di ba? So, dapat focus ko niyan. Talagang yung mga polisiya, yung kung paano mo papaunlarin ang ekonomiya, di ba? Ang kabuhayan ng tao, dagdag trabaho, ganyan. Tapos, lagi na lang siyang kontra sa droga. Lagi ko napapansin, no? Parang ayaw na ayaw niya yung mga policy ni Tatay Digong no, na kontra sa krimen, sa droga. Parang against siya doon. Di ba? Parang nagiging kontrabida rin tulad mo, eh. Tapos eto nga, kung talagang itong si Risa na yan, gusto talaga niya na accountability, no? Bakit parang tikumang bibig niya ngayon na sa usapin dyan sa flood control? Tsaka kung paano natin papanagutin yung mga sangkot nga dyan na sa bilyong-bilyong flood control scam na yan. Pero parang hindi ko nakikitang kaya niyang i-handle yung mga ganyang pressure, no, bilang isang pangulo. Dahil nga okay lang na maging babaeng presidente, okay lang yun. Si VP Sara nga, kita nyo, talagang astig yan kahit babaeng tao. Pero parang opposite nitong si VP Sara, itong si Risa, na parang talagang sobrang lamya, yun yung nakikita ko sa kanya na parang kumbaga pwede siya dyan sa legislative branch, no, senador, pwede pa. Dahil yan, brainstorming, pag-iisip ng bagong batas, pwede siya dyan siguro. Lagi nga, di ba sinasabi nila, lagi may binabasa yung si Risa pagka nagsispeech. Pero pag kasi pangulo ka, hindi na importante yung mga ganyan, eh. Importante dyan yung talagang political will, number one yan, no? Pangalawa, kailangan nga natin talaga yung may kamay na bakal para mabilis ang progreso. Hindi na tayo pwedeng magbagal, eh. Kung ganyan na imamatch niyo yung kalamyaan niya sa, sa estado ng bansa natin, nako, baka mamaya puti na ang book natin, hindi na natin maabutan ng Singapore na maging katumbas man lang ng Pilipinas. Malabong-malabo na yan kung sakaling si Risa ang maupong pangulo, yan na nakikita ko. Kaya ito, Tonyo, alam mo, pag-isipan mo muna mabuti kung magiging promotor ka pa niyang si Risa. Kahit anong i-offer pa sa'yo niyan, nasa sa'yo na yan kung tatanggapin mo o hindi. Pero kung ako sa'yo, i-consider mo talaga kung talagang makabayang ka, tulad na sinasabi ng mga supporters mo, dapat makipagtulungan ka na lang nga ngayon. Isama mo yung si Risa mo na talagang patunayan nyo muna sa tao na gusto nyo talagang mapanagot yung mga sangkot dyan sa bilyon-bilyong anomalya dyan sa flood control. Para at least makita ng tao na talagang hindi lang pamumulitika at hindi lang pagpapel ang habol nyo, di ba? Para at least makikita naming lahat ng buong sambayan ng Pilipino na talagang concerned kayo sa bayan natin, na talagang may potential yung Risa na yan, na talagang mahawakan at yun nga, mapaunlad ng bansa natin. Yun ang kailangan natin ngayon dito, Hindi na natin kailangan yung makikita na kunwari mabait ng isang tao, isang leader. Hindi na importante yung ganun. Behind the scenes man o hindi, kailangan makikita natin yung talagang kamay na bakal.
tulad ni Tatay Digong, yan nga, ang anak niya si BP Sara, yan ang talagang nalalapit sa isang karakter ng meron ng isang Tatay Digong. Kaya yan, Tonyo, sana makarating na naman sa'yo to. Tsaka yung hamon kong boxing sa'yo, hindi ka pa rin kumakasa. Ano ba naman yan? Anong petsa na? Ano bang mga inatupag mo Kala ko ba malakas ka pa, di ba? Lagi kang parang bruskong-brusko di ba? Ngayon naman, pinopronta mo yung muscle mo naman, di ba? Nakaganon ka naman sa desk mo. Tonyo, dapat kakasa ka. Para katuwaan din, tsaka meron ka ding pandagdag pondo nga sa kung sakaling mag-decide kang tatakbo ka ulit na mayor ng Caloocan. Tonyo, makinig ka. I-consider mo yung hamon ko sa'yo. Sumagot ka naman.